Walang epekto yan. Kung titingnan mo yung mga viewers ko sa TikTok, ang mga komentaryo nila ngayon, hindi, kahit na in-endorse yan, hindi namin bobotohan yan. Mm, Balat kayo naman kasi dalawang ilog. Saka alam na bumabagsak sa rating kaya gumawa ng mga madalian at pakiusap at napagbigyan naman. Walang epekto yan. Ang tao, alam mo, hindi mo mabubola tao. They can see through the deception correct. at hindi silang umunawa sa mga taong mga kaibigan na hindi makahindi pag nilapitan. Ano yan? That's native. Katutubo yan sa ating mga Pilipino. Mababait talaga tayo. Ako lang yata salbahe. Hindi porket ako Duterte o hindi porket ang isang kandidato Duterte, mabutohan na kagad natin. Hindi po pwede. Sabi niya. Kailangan suriin natin. Hindi ba yan ang palagi kong sinasabi? Suriin. Yes. At sabi niya, ano yung mga standard ko? Sabi niya, number one, tingnan mo yung background ng kandidato. Kung ito'y dati ng opisyal, ano ba ang ginawa nito? Yung bang mga pinakangako niya ay ginawa niya? Yung mga campaign promises niya? Nung siya ba'y nakaupo, malinis siya? Hindi ba siya namantsahan? Dahil maraming kandidatong namantsahan, maraming kandidato na dating nasa gobyerno pero tinanggal dahil sa katiwalian, dahil sa kapalpakan. Una, sabi niya inutusan yata. Yata sabi niya, narinig mo ba yung sinabi niya? Inutusan yata. Yes. Senator Robin Padilla at ni Pangulong Duterte i-endorse siya. Yata. So, hindi sigurado. Hindi siya sigurado. Pangalawa, tanong, bakit itim? Dahil itim yung ini-endorso. Ay sabi attorney, itim daw dahil sa pagluluksa ng mga kababayan natin sa kasalukuyang administrasyon. Anyway, ganito yan. Si BP Inday Sara at saka yung kapatid ng Pangulo ay magkaibigan. Sangayon sa kanilang dalawa. At ang sabi niya kanina ni kapatid ng Pangulo, biglaan daw, emosyonal, sapagkat daw grabe na nangyayari sa mga tama, biglaan nga. Emotional kasi bagsak na siya sa rating kaya kailangan niya ng saklolo sa kaibigan niya. O kaya pinakiusapan niya. Si Inday Sara naman ay mabait. At marunong siyang kung ano mang tulong na ginawa niya. Tinatanong niya yon. Ganyan, ang magamang yan talagang mabait yan. Pag nilapitan mo yan, hindi makakatangi sa'yo. Ganun sila kabait. Hindi kagaya ko, bad boy ako Mas ayaw ko sa'yo. Talagang ayaw ko sa'yo, pinapakita ko. Hindi pareho lang isang abogado. Dahil daw endorse bubutuhan niya. Talagang teka muna, hindi pa ako tapos. Talagang mga sip-sip Ganito yan. Sapagkat kaibigan, natural lamang kung anong pinakiusap, gagawin. Pero, ito ang dyan. Tayo, na mga botante, dahil ako, sinadibdib ko yung sinabi ni BP Inday Sara. Nung siya'y nasa Hong Kong, nasa likuran niya yung mga kandidato, at sinabi niya na hindi siya mag-i-endorso. Hindi dahil sa ayaw niya. Kundi gusto niya talagang bigyan ng giya, ng maliwanag na giya, ng isang panukatan, tayong mga botante, na siyang magiging pundasyon natin sa pagpili natin sa mga kandidato. Kaya sabi niya, hindi porket ako Duterte o hindi porket ang isang kandidato Duterte,
mabutohan na kagad natin. Hindi po pwede. Sabi niya, kailangan suriin natin. Hindi ba yun ang palagi kong sinasabi? Suriin. Yes. At sabi niya, ano yung mga standard ko? Sabi niya, number one, tingnan mo yung background ng kandidato. Kung ito'y dati ng opisyal, ano ba ang ginawa nito? Yung bang mga pinakangako niya ay ginawa niya. Yung mga campaign promises niya. Nung siya ba'y nakaupo, malinis siya. Hindi ba siya namantsahan? Ha? Dahil maraming kandidatong namantsahan, ha? Maraming kandidato na dating nasa gobyerno pero tinanggal dahil sa katiwalian, dahil sa kapalpakan. Maraming kandidato na kaya tinanggal ay incompetent. O, yun ang unang giya binigay sa atin. Pangalawa, sabi niya, kailangan tingnan mo yung integridad. Kung si Pastor Kibule, wala kagad tayong tanungin, ba, may integridad ba yan? Alam na natin may integridad yan. At pinakita niya na ang buong tao ng kanyang pagsisilbi sa ngalan ni Jesucristo. Ang pagtulong sa kapwa, ang pagpuksa sa terorismo, ang pagtulong sa mga indigenous people, lahat. Pinakita niya lahat yun. Ang integridad niya intact at hindi totoo yung mga kasinungalingan na ikinalat sa kanya. Walang problema doon. Pero yung mga kandidato, lahat na kandidato, hindi lang sa grupo ng ganito o grupo ng gano'n, lahat sila kailangan pag-aralan natin ang kanilang mga integridad. Halimbawa, may isang kandidato, pero nung nasa gobyerno, nakabili lang isang island. Ang daming pera. At nagulat nga ako nung sinabihan ako na meron daw gustong umutang. Umutang sa nila. Sabi na, ba't di mo utangan yun? Yung isang nang nasa gobyerno dati, maraming pera yun. Kung magbigay ng ano yung kampanya, milyon-milyon. Ang tanong, paano nagkaroon ng maraming pera yun? Maraming ari-arian. Yun ang mga tinatanong. Pangatlo, kanya, tanungin nyo, pakinggan nyo ang kanyang plataforma di gobyerno, program of government. Yan ba ay kayang patupad? Practical ba yan? Makakatulong ba yan? O madalit sabi, habang in-endorse po, dapat kaibigan niya, hindi ibig sabihin tayo'y bulag na basta boboto kagaya ng isang abogado. Tayo ay may mga pinag-aralan, tayo ay alam natin sa pamamagitan ng pagtatanong, pagre-research, pagbabalik sa kasaysayan ng mga taong kandidatong ito. Hindi po ba? Tingnan natin. Halimbawa, meron pa ako mga paglalarawan ng anong uring mga kandidato to. Mga dating senador yan, ha? At may mga senador na na tumatakbo. Kung maglarawan sila sa kanilang mga sarili, sila daw ay naninindigan. Kalaban nila ang mga illegal, irregular, lahat ng bagay na mali. Pero tingnan nyo, tahimik po sila. Itong mga kandidatong ito, tahimik sa ginawang irregular na pag-aaresto, pagditining illegal, pagdukot at pagsuko sa isang mamamayang Pilipino na dati pang presidente ng Republika ng Pilipinas, na ang pagsuko ngayon ay pagsuko sa ating bansa, sovereignty. Hindi po ba? Tahimik! Anong ibig sabihin yan? Hindi nyo mapagkakatiwalaan yan. Ang sarili lamang nila ang iniisip nila. Hindi po ba? Mga abogado yan. Ha? Yung iba naman yan, mga dati pang nasa militar. Pero wala. Quiet. Sarado. Siniper ang mga bibig nila.
Oh. Yan ang tanong ko sa inyo. Sino ba yung mga tinutukoy natin? Ngangalanan natin. Mga kaibigan natin to. Pero so disappointing eh. Mga hinangaan mo pagkatapos tahimik sa harapan ng kawalang-hiyaan at paglalabag sa batas. O yan si Ping, Lacson. Ha? Minalarawan niya sariling talagang righteous. O wala, tahimik. Tahimik na tahimik. O, itong Cayetano, mabuti pa itong si Alan Cayetano, kahit maraming naging problema, nagsalita. Ilikan. Pero yung kapatid niya na tumatakbo, tahimik. Bakit? Dahil ba nandiyan ka sa kabila? Mali yun. Kahit saan ka makarating, kailangan kung anong tama, tama. Kung anong mali, mali. Kaibigan o kakampi ka. O kalaban ka man. O, sino pa? O, yung tinulungan niya. Tinulungan niya to ha. Yung palaging ang tawag sa niya, tol. Tol daw siya. Pero, tutol tayo sa ginagawa niya. Tumahimik siya. Hindi lang tumahimik. Bira mo, tinatanong, ano ba? Isa-isang interview. Ano tingin mo? Legal o illegal ang pag-aresto sa Presidente Duterte? Kasagot ba naman hindi naman pinag-uusapan yung legal. Alam mo, ano-anong invasive answer ang ginawa niya. Sabi ni Karen Davila sa kanya, hindi, abogado ka. Sagutin mo ako. Ano? Illegal o legal? Pero mo ang sagot antay ko na lang po ang Korte Suprema. Yan ang klaseng mga kandidato na humihingi ng ating boto, mga walang paninindigan. Hindi po ba? Marami pong ganyan. Marami dyan na nagsisip-sip. On both sides. Ha? Pero kung titingnan mo yung mga record nila, paano nyo ipaliliwanag ang kayamanan ninyo? Na ordinary lang kayo mga opisyalis ng gobyerno, ngayon ay limpak-limpak ang mga pera ninyo. Yan po ang mga katanungan dyan. Yung mga pinagkagagawa nyo. Hindi po ba? Kaya whether you were endorsed by one who influences people or not, pag-aralan po natin. Dahil meron talagang mga tao hindi makatanggi, mababait siya, sila Senator Robin Padilla. Kasi alam nila na kahit in-endorse ko yan, kung sa tingin niya naman talagang hindi dapat botohan yan, ibubotohan yan. Gaya ganyan sila. So yan ang ating stand o position dyan. Kaya basta ako, hindi ko bobotohan niya si Aileen. At saka lahat ng mga kandidato ayaw ko at sinuri ko na. Tinimbang ko na sila eh. Hindi lamang kulang, kundi mukhang wala. Bokya eh. Ayan po nga. Maraming salamat, Attorney. Pero marami po nagtatanong sa ating mga kababayan patungkol sa ginawang pag-endorso po ng ating Vice Presidente. Dahil ano po ba ang epekto nito sa slate po, senatorial slate po ng ating Pangulo? Dahil kung bagay na inyo po nabanggit, nung time na nasa Hong Kong po si VP Sara, nabanggit nyo po na dapat po nilang suriin at walang malinaw na talaga namang pag-e-endorso. Unlike kay Senadora Amy Marcos, nakita natin itinaas pa ang kamay tapos iboto si Senator Amy. Kaya yung marami sa ating mga kababayan at even sa PDP laban ay ano kayang tingin mong epekto nito, Attorney? Mahati po ba? Walang epekto yan. Kung titingnan mo yung mga viewers ko sa TikTok, ang mga komentaryo nila ngayon, hindi, kahit na, in-endorse yan, hindi namin bobotohan yan. Balat kayo, naman kasi dalawang ilog. Saka, alam na, bumabagsak sa rating, kaya gumawa ng mga madalian at pakiusap at napagbigyan naman. Walang epekto yan. Ang tao, alam mo, hindi mo mabubola tao. They can see through the deception. Right. At hindi silang umunawa sa mga taong, mga kaibigan na hindi makahindi pag nilapitan. Ano yan? That's native. Katutubo yan sa ating mga Pilipino. Mababait talaga tayo. Ako lang yata salbahe.
Yung sa Maguindanao, tama yung ginawa doon ng COMELEC. Talagang should be placed under COMELEC control. Talagang ang karahasan doon eh. Ilang buwan na yung ganyan yan. Nung isang taon pa, ganyan na yan eh. Dapat nga, doon pa nila plinisya para na-prevent. Pero mabagal eh. As usual, palagi naman mabagal ang kilos. Kung kailang grabe na, saka lang kumikilos. Ganyan nung talaga ang election dito sa atin eh. Kaya hindi ba palagi ina-advocate ko, huwag muna tayo mag-eleksyon. Wala mo na kongreso. Pag-revolutionary government mo tayo, pahingan muna natin. Can you imagine kung revolutionary government, walang kongreso? Naku, billion-billion ang magagamit ng ating bansa para sa pagpapaaral ng lahat ng mga Pilipino mula primary hanggang koleyo para siyempre pag ikaw may aral, hindi mo ibubuto yung mga karamihan sa mga nakaluklok ngayon sa kapangyarihan at kumakandidato. Kasi marunong ka na eh. Alam mo na kung sino nanloloko, nambubola, nambubulol. Pangalawa, kung sarado ang kongreso, can you imagine kung ilang mga eskwelahan ang may tatayo natin, mga buildings. Yes. Dahil siyempre, pag pinag-aaral mo lahat ng Pilipino, kailangan mo 10 times karami yung mga eskwelahan mo rin. Kailangan natin yun. Ano pa? Kailangan mo ang mga problema yan sa mga magsasaka, sa mga mangingisda. May bubuhos mo yung perang mga Ayan po. bansa. Pero, yung infrastructure natin, sa halip na makatulong sa pagdadagdag ng mga turista, wala. Mayayamot eh. Tingnan mo ang Vietnam, ibang karating bansa natin. Sa turismo lang eh, ang lawak na binibigay sa kanilang ekonomiya. Tayo wala eh. Hindi natin maalagaan yung mga papunta doon sa mga tourist spots, yung lugar mismo ng tourist spots. Yes. Mabuti nung dumating si Presidente Duterte, inaayos niya ang Boracay. Ang dami nating magandang tourist spots. Palawan, kahit saan lugar. Hindi na puro, kasi nga walang pera. Ninanakaw lang eh. Kaya ako, sa tingin ko, kailangan pahingahan muna tayo sa eleksyon pagdating ng ngayon after this, isip-isip tayo. Correct. Attorney, about naman po sa sa yung ginawang racist remark ng isang mayoral candidate sa Pasay City. Ano po masasabi niyo dito? Teka, hindi ko yata alam yun. Ano ba yung racist Meron pong comment niya? isang mayoral candidate na nagsalita against sa mga Bombay. Tatanggalin na daw niya, paalisin daw nila mga Bombay dahil amoy sibuyas daw po. Ganyan po yung kanyang naging talumpati. Ay, mali yun. Baka naman nung sinabi niya amoy sibuyas, baka tinutukoy niya sarili niya. Baka amoy niya muna ang sarili niya. Mali yun. Hindi pa pwede yun. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos. Kaya pantay-pantay tayo dito sa balat ng lupa. Hindi pa pwede yung magdi-discriminate ka. Yun ay dapat disqualify yun. Lalo na kung meron ng kapangyarihan yun. Sino ba yung kandidatong yun? Kailangan mo nga, sino ba yun? Ang candidate na yon sa Pasay City, ito, alamin lang po natin. Google mo nga. Dapat hindi palampasin ang mga ganyang mga salita. Mga mapanuring, mga pahayag. Yes, ito po sa Pasay. Matinding yung kanyang naging pahayag eh. Medyo maanghang eh. Inaalam na. Sino yan? Sino yung candidate na yan? Kailangan malaman ng publiko kung sino yan, lalo na dyan sa Pasay. Habang hinahanap natin, attorney, ang pangalan ng mayoral candidate na ito, attorney, meron din pong nagko-komento dito, attorney. Balikan lang po natin yan. Dahil pinapadisqualify ka
ito pong isang ito, attorney, pinapadisqualify sa COMELEC yung vendors party list dahil daw sa hindi marginalized group. Ito pong isang katanungan. Wala namang marginalized group. Totoo lang, di ba? Inabuso yung party list na yan. Di ba isa ako sa mga advocate. Kasi kontang-konta ako ng party list Dahil nga, hindi naman totoo na kinakatawanan nila yung yung tinatawag na nanalayan sa lipunan. Ang katotohanan dyan, karamihan dyan, kung hindi man lahat, kumakatawan sa interes personal ng mga kanes niyan, mayayaman din. Sila rin yan. Yung nahihirapan na tumakbo sa regular na halalan dahil nahihirapan sila. Mahirap manalo Pero kung party list, madali. Kasi ilang libo lang kailangan mo. Yan ang katotohanan dyan. Talagang walang marginalized. Una yung pinagkakaguluhan sa Cagayan de Oro daw yung slate. Ako, tingin ko dyan, hindi yung slate ang mainit na salubong. Yung slate, kinakatawanan lang ng mga ito ang Pangulong Duterte. Talagang Duterte ang pinagkakaguluhan. Parang kapagkat dala mo si Duterte, okay ka na sa amin. Kahit ayaw ka namin. Basta kami, Duterte kami. Kaya kita mo, sigaw, Duterte. Hindi naman yung pangalan ng kandidato Di ba? Yes. Mapapansin mo, walang pangalan ng kandidato ang lumalabas sa bibig ng tao. Kundi, Duterte. O pati si Apo ko si Franco, Duterte, marunong yan. Kaya, yun ang palaging tandaan ninyo. Kasi nga, ang hinahanap nila ay si Duterte. Yung kanyang uri ng liderato, matapang, malasakit, naninindigan. Yun ang hinahanap nila Kaya hoping na pag dumating ang panahon, makabalik itong ating hinahangaan at pinagtititagan ng Pangulo ng Bansa na pinagkanulo naman ng mga kalaban niya sa politika. Yan. At ito naman sa issue ng pass. Binibigyan mo yung mga traidor, yung mga kalaban ng Estado, ng bali. O doon mo makikita na talagang nakakaawa talaga itong nakaluklok sa kapangyarihan. Mukhang hindi napapayuan ng tama. Napapaligiran siya ng mga ang kanilang nasa isip lamang ay ang interes ng mga sarili at hindi ng bayan. Kaya bumagsak Marami pa namang matitino sana dyan. Mga ilan din ang matitino dyan sa kabinete. Kaya ni Secretary Conrad Estrella, Secretary Jimmy Acusan, Secretary Rex Gatchalian, sino pa? Secretary Cristina, sino pa? Secretary Herbosa, di ba? Saka meron pang isa, sino yung bago sa DICT. Sino nga yun? Yung bagong secretary. Ganda rin ang record nun. Ang pangalan nun, Franco, Yes, DICT. IC siya ngayon sa DICT. May UP graduate yun. Ang madaling sabi, yung mga yan ang mga, Secretary Frederick Go. Yan, batang-bata, magaling. Na economic advisor, napapaligiran siya ng ilang magagaling Kaya lang, mas marami yung mga hindi Kaya palpak, bagsak ang rating. Kaya meron pang panahon. Pangulong Marcos Jr., may 3 taong ka pa kung ako kayo, to arrest your decline, the decline of your presidency, tanggalin mo na mga ito. Ayusin nyo, ibalik mo si Presidente Duterte dito. Mag-reconcile muna tayo. Saka na tayo maglabanan sa 2028 ng politika. Kailangan muna, yan ang pinakamatinding issue. Balik mo si Presidente Duterte, tugunan mo ang problema ng bayan sa maraming aspeto ng lipunan at sigurado, okay.
Yes. Maraming salamat, Attorney. At sa yung katanungan niyo po kanina sa DICT po, si Sir Henry Rodel Aguda. Siya po yung Yun, sa DICT. si Rodel Aguda. Aguda, opo. Siya po yung bagong Secretary Department po ngayon. Aguda ba? Aguda po. Yan, Secretary Rodel Aguda. Kasi ginugol ko siya eh. At pinagtanong-tanong ko, UP graduate eh. Okay daw to. Sabi ko, yan, ba di another saving grace of the Marcos Jr. administration. Kaya buti naman, inaamin na nila. Ang tagal naman nilang tingnan. Hindi, alam mo ang problema kasi nga. Kaya na sinabi ko, ilang araw na rin. Paano magkakaroon ng matinong pagtupad sa batas itong mga PNP? Yung pinaka-boss nila, si General Marbil, magsasalita na okay ang drugs, pampalakas yan. Kaya yung mga tao, okay na nag-smissingot o kumagamit ng drug. Saka alam po ninyo, tinitingnan ng tao kung anong mga galaw ninyo, mga bilang mga pulis. Yung ginawa nyo sa KUJC at kay Pastor Kibuloy, kay Congressman Arnie Tevez, kanina pa, kay Inday Sara, Presidente Duterte, kay General Bantag, yung ginawa niyong Pastor Kibuloy, yung ginawa niyong pag-uusga, na inilarawan yung mga guilty na ito, wala man trial, walang preliminary investigation, talagang napakasamang paglalarawan, napakasamang halimbawa yan. Kaya, yung mga kriminal, at gustong maging kriminal, nakikita nila ba, okay ito. Mismo gobyerno ang lumalapas tayo rin, sama tayo, kikita pa tayo. Yan ang naging problema dyan. Hindi kagaya ng panahon ng Duterte, talagang matatakot ka eh. Pag yan hindi gawin, patayin ka na. Yan. Kaya tumino. Ganyan ang kailangan dito sa ating bansa. Yung mga kriminal, hindi matatakot yan. Kaya ang problema, ini-encourage niyo pa eh. Yan. Kaya tingnan niyo. Naglipa na, mga adik, mga pusher back to their shady deals, mga drug lords, mga kidnapping na lang, kita nyo, ang dami. At yung mo, nagbayad na, pinatay pa, tinanggalan pa ng daliri. Grabe ang problema. Lumalala. Kaya ang tao talagang nagagalit ng gusto. At kumukulo, kumbaga sa tubig, nagpe-percolate na. At sasabog na ito pag hindi na magawa ng paraan ng mga nakaluklok sa kapangyarihan na baguhin ang kanilang estilo. Ito nagbigay ng rating na yan. Pulse Asia's research survey po. Yan, credible na survey. Nakikita nyo, sumasalamin yung pagbagsak ng kanilang rating. Pero ilan? Kay Ferdinand Marcos po, 25% ang approval rating po. Approval ni Marcos Jr., 25? Yes, attorney. Ang approval. 20%. Tapos si Escudero, 33 ba yung narinig ko? Ang kay Escudero, ang kanyang approval is 39%. 39%. Tapos kay Martin, 14, 15%. Ang approval po kay 14% po. Biro niya yan. Yung tatlong yun, matataas na opisyalis na kumakatawan sa administrasyon, bagsak lahat. Napakababa ng rating nila. Talagang yun ang tingin sa kanila ng taong bayan. Pero tingnan niyo si BP Sara. 59%. Paglampasan sa kalahati. Doon lang makikita nyo na talagang mali. Kailangan nyo talagang baguhin ang iyong estilo bago mahuli ang sapagkat that is a handwriting on the wall. Paulit-ulit na nating sinasabi yan. Simula pa lang mali na kasi simula. Noong unang taon pa lang, talagang nagkaletse-letse na Alam po ninyo, yung mga vloggers, okay naman ang sinasabi. Kaya lang, eto naman ang puna ko sa inyo. Ngayon lang ninyo sinasabi, ngayon lang kayo nagsasalita. Dapat noon pa, dapat bago ka magkaroon ng plataforma
sa social media, marami ka nang alam sa nangyayari sa bansa. Alam mo na, dapat kilala mo na si Pastor, ha? Matagal na yan dyan eh. Ngayon nyo lang natutuklasan ang ginagawa niya kabutihan. Para mga too late. Dahil yung mga banat ninyo. Dapat noon pa. Alam naman yan eh. Na, kung talagang ikaw basusi, nag-aaral, nagre-research ka muna bago ka magbukas ng isang plataforma. Kailangan meron ka ng mga tools, sangkap ka na. Kung nung pa sinasabi yan, ang dami nang nakakaalam niyan sana na using your platform. Yan naman na. Kaya ako medyo apprehensive dahil yung survey ni Pastor sabi ko, parang hindi yata umaakit ito. Konting porsyento 11, 12, 13. Anong number na ba niya sa rating? Sa Okta, sa Pulse, at sa SWS? Bravo. Alamin po muna natin yan, Attorney Sal, ang current survey po. Dapat kayong nandiyan sa media, alam nyo kagad para alam ma-discuss kagad natin. You have to know that. Yes. Kasi nakikita ko, market yung ibang kandidato, pero si Pastor parang kulang Kulang ang exposure ng mga kampanya, dagdagan pa natin. Kailangan niya si Pastor dyan sa Senado. Correct, Attorney. Ang huling kaalaman po natin, nasa 13 po si Pastor sa ilang mga survey ng... Kung tinatanong kong survey yung sa Pulse, sa Octax, kasi whether you take it or not, sila talagang lumalabas yung mga, as a general rule, yung nandun talagang yun ang mga lumalabas Wala siya dun sa top 16 layo Yes, wala pa. Kaya pa. Wala pa po sa Pulse, Attorney. Bawat sulok, lumagan lahat na mga naniniwala sa kanya. Okay, di ba? Araw-araw binabanggit natin, hoping na hindi lamang yung mga regular listeners natin, na yung mga nakikinig sa atin, ay mga kamag-anakan, may kikwento. Ganon ang estilo ng pangangampanya. Correct. Alam mo, meron din akong yung sa TikTok, may mga comment tungkol sa kapatid na presidente. Sabi niya, mabait si Inday Sara, pero hindi ko pa rin iboboto si Amy Marcos. Ayan. Ganyan, daming ganyan. Madali sabi, nauunawaan nila yung pag-endorse. Hindi sila nagagalit doon. Hindi na nila question yun. Basta alam na nila, hindi na ang posisyon nila. Correct. Ano bang mali niyang judgment? Sabi sa akin sa kanya. Yes, ang nabanggit po niya, pabalikan ko po ang kanyang nasabi. Giving her, yan po, admits that her judgment was wrong. Yung judgment po niya, giving her the benefit of the doubt, mukhang sincere naman po siya, but ang malaking tanong, makakuha ba ulit siya ng trust ng taong bayan? Ano man judgment? Hindi niya sinabi ko anong Hindi judgment. po niya sinabi, Attorney. O tingnan mo yung kanyang payag, si Palengkera, papunta pa lang. Ibig sabihin, maitim pa rin. Yeah. Maganon pa rin, maging mapanuri po tayo, manindigan, mapayapang magpayag sa ating pagsalungat sa mga mali at iligal na pagpapatupad ng batas. Yan po ang ating.